Yun. So, ito na. Hello guys. Meron tayong isang motor dito. Aerox 155. Ano pa lang to? Ito yung version 1. Hindi pa siya kilis eh. So, ito. Ang problema ng motor na to is, halika dito. So, papakita natin sa kanila kung ano yung problema ng motor na yan. So, ito. So guys, ang problema ng motor na to, ito. Yan. Kung mapapansin nyo guys, ito. Focus mo dito. Yan. Kung mapapansin nyo guys, ito. Hindi siya namamatay. So guys, oh. Pero yung susian, ay ano, nakabukas na. Focus mo to. Ay. Nakabukas na to. Naka-open na yan guys. Open na rin siya. Pag pinatay natin yan guys, wala. Buhay na buhay yung panel. So ngayon guys, ang unang gagawin ko dyan, susubukan nating i-disable to. Itong socket ng susian kung mamamatay. Ito guys. I-disable ko na guys ha. Panoorin nyo to guys. Tignan nyo to guys. Ayan. Ito nakabukas to guys. So i-disable ko to. So ito. Ito guys oh. Sa susian mismo to. Ayan. Sa susian to mismo. Pero napaka-imposible na gumagana yung nandito. Ito guys. Ayan. Ayan o. Wala na yun guys. So ngayon, bakit nagaganon yung motor? So sabi nila, i-trace natin dito, tinignan namin itong positive line at saka yung wala namang putol. Lahat tinignan namin to. Lahat nito, tinignan namin. Kung mapapansin nyo guys, tinignan namin. Ito kasi guys, ang function lang nito sa ground. So, disable nyo yan. Wala tayong problema dyan. Kasi ito na yun. Ito yung ginawa na yung ground. Ito yun guys. So, bilang proof para ano, ito, gagamit tayo ng ito. Ayun guys, tignan nyo. Ito-tester natin to guys. Sa-ground tayo muna. So-break. Ito. Ground. So, walang ilaw. Walang ilaw. Ground to guys. Andi dito siya. Nasa ground. So, yung ground, ito-testing natin dito. So, wala. Ito guys. Positive. Tulog. So yan, tulog na siya. Tulog na. Tulog na rin. So ngayon guys, hindi siya namamatay. Babalik natin to. Hindi pa rin siya namatay guys. Nakabukas pa rin. Nakabukas pa rin guys. So ngayon, hahanapin natin o gagawin natin ng paraan kung paano natin mapapatay ito guys. So ngayon guys, titignan natin lahat ng switch. Lahat ng switch. Fuse pala, fuse. Ito. Okay. Okay. Guys, wala ako.
So, hindi pa rin siya namamatay dito guys. No? So, pag tinanggal natin itong ground, ito guys. Yan. So, namatay na siya guys. Wala na yung ground eh. Ayan o. Yan. Wala na. Namatay na guys. Pero, pag binuksan natin to, tinap natin to sa ground. Tignan ko nga po. Ang problema pa din, nito guys, tignan mo. Yung tester ko, tinatap ko sa ground. Ground to guys kasi ito, body ground. So ground. Pag tinester ko tong body ground, ang lumalabas, positive. Kasi guys, pagka positive yung tinap ko, positive to, dapat ang lalabas dyan, kulay pula. Pagka-ground sa positive. Yan. Pero siya, ground, dapat, pag ground to positive, blue. Pero, pag positive to ground, dapat pula. Yan. So, pag tinester natin to, dapat lagyan natin dito sa positive. So, pag tinester natin to, dapat po magiging kulay yan. Kasi ground. So, i-tester ko, wala. So, pag tinester ko to, dapat blue. So, i-tester natin yung ground, ng body ground, kung anong lalabas. So, dapat ang ano yan, walang function yan. Kasi dapat, parehas ground, dapat walang function yan. So, tulad nito, walang function. Tatester ko itong body ground. Oh my. Ang lumalabas, kulay blue. So, ibig sabihin, yung motor, possible na grounded, o di kaya nagsasalubong yung kuryente. So, lahat na ito, titignan mo to, titignan mo to, lahat, titignan mo yan. So, babalatan mo yan. So, pag ginonect ko na to guys sa ground, sa body ground, saka nalalabas yung kulay pula dyan. Yan guys ha. So dapat magkukulay pula to. Ayun. Nagkulay pula na siya guys, pero hindi consistent. Ito na. Ayan na. Wala. Kulay pula. Kasi guys, nakatap yung wire ko dito sa body ground. So, ibig sabihin, yung motor, possible na kulang sa ground. Pero, ang problema pa rin dyan guys, ito na. Ito guys kasi ground to eh. Ito na. Ang problema pa rin dyan guys, yung motor, pag binuksan mo na, hindi na mamamatay. Ito na. Ayaw mamatay guys. Pero nakapatay na yung susiya dito. Ayan o. Nakapatay dito. Nakapatay na yan. Pero ayaw pa rin. Ngayon guys, susubukan naman natin. Paanda rin. Ayaw. Ayaw. Lahat. So guys, tinignan na rin namin yung mga switch dito. Wala talaga. So, ilalagay ko siya sa on. Naka-on guys, naka-on. So, ito. Wala pa rin. Ito, wala pa rin. So guys, masakit sa ulo to pag ginawa nyo to. Para sabihin ko sa inyo guys, ang motor na to, sobrang sakit sa ulo pag ginawa nyo yung wirings na yan. Hindi to basta-basta problema ng mga motor lang o kung saan-saan o anong problema ng motor lang. Ito yung motor na talaga pahihirapan kayo. Pero paanda rin kayo guys.
bibigyan ko kayo ng proof na hindi ko na kailangan ng diagnostic tools. Paanda rin natin yan ang hindi na natin kailangan ng diagnostic tools. So, ang tanging kailangan lang natin guys, alam niyo kung ano, eto. Yan. So, nakita niyo naman guys, ang lumalabas sa body ng motor is hindi body ground, kundi positive. So, ito yung proof guys na, ito na yung proof na ang lumalabas dito is positive. So, ito. Tatap ko siya sa ground ng battery. Tapos, checkin ko. Ito na. Positive ang lumalabas sa body ground. Samantalang naka-ground ako dito guys. So, ibig sabihin nagsasalubong. Pero, pag ang ginawa ko guys, nag-tap kami ng wire sa body ground. Ito. Tapos, i-connect namin sa negative ng positive, ay ng negative ng battery. Ilalagay namin dito guys. Yan. So, i-connect namin ulit dito. Wala na siya. Wala na yung positive. Wala na. Ilalagay natin dito guys. Tignan natin kung yung lalabas. Ito. Yan. Ground ko siya. So, ngayon naman guys, ang gagawin natin kung paano natin siya mapapatay yung motor at mapapaandar. Ayan. Naka-on. So, bibigyan namin kayo ng tricks guys. Kung paano ito mamamatay at paano yan mapapaandar guys. Hindi yan naaandar. Kahit anong gawin mo dyan, hindi yan naaandar guys. Naka-connect na to, naka-connect yan lahat. Meron yan lahat guys. Meron lahat to. So, eto na. Gagawa natin ang paraan para mapaandar yan. So guys, yan. Yung kasama ko pala, yung pamangkin ko, so tinuro ko sa kanya kung saan niya ilalagay yung wire na iba-bypass namin. Ang tawag dyan guys is bypass. So, iba-bypass namin yung wire doon mula sa ECU. Yan. So, itinuro ko sa kanya guys kung saan niya ilalagay. Yan. Para ako yung makapag-video at makapag-voice out. So, yan. Binabalatan niya guys yung isang wire doon. So, mamaya guys, ituturo namin sa inyo. Gusto lang namin munang ipakita sa inyo guys kung paano natin mapapatay o mapapaandar yung motor. Unang naging problema niyan guys is naka-on kahit nakapatay na yung susian. Nakabukas pa rin yung panel. May power pa rin yung motor. So, ang unang gagawin natin yan guys is papatayin. Kumbaga, mamamatay na kahit i-off mo dun sa susian yung motor. Ang pangalawang problema niyan guys, naka-on nga yung panel, kahit naka-on ka na rin dun, pero ayaw umandar ng motor. So, gagawin din natin yan guys, paandarin din natin yan guys. So, sa mga gusto pang magpa-tutorial guys, kung ano yung mga possible na ano nung problema ng motor, please like and subscribe sa aming channel guys para maituro namin sa inyo kung ano yung proper na pag-install at paggabit ng mga wirings. Lalo na rin sa makina guys. So, ito na guys, binalik na niya yung ECU, socket ng ECU guys. Yan guys. Binalik na rin niya yung socket ng ECU guys. Tapos, ito. Nakabukas pa rin guys, oh. Pero nakapatay yan guys, oh. Nakapatay.
So yung bypass namin kasi guys, hindi pa nakakabit yun. Eto, hindi pa to nakakabit guys. So ang gagawin namin dito, yung bypass. So, sige, kabit mo yung bypass. So ito na guys, oh. Yan. Namatay na guys. Kanina nakabukas yan guys. Pero ito na. Yung bypass namin dito guys, oh. Yan. Yung bypass namin dyan, kinabit na namin, nakapatay na yung susian, pero namatay na yung panel. So guys, ito. Sige nga, buksan mo nga. Oh! Nice! Okay, patayin mo. Oh, nice! So, kanina guys, no? Kanina guys, yung motor, pagka pinindot mo yung, yung starter ng engine, ayaw umandar ng motor, no? So, ngayon guys, itatry naman natin ngayon, pindutin yung push start, kung aandar siya. So, open mo, open, open, tapos, waiting sa response. So, yun. So, guys, subukan na natin paandarin. Oh! Nice! So, guys, ayan ang proof. Maandar na yung motor. Ayan, guys, oh. Yan. Maandar na yung motor. So, guys, ang ginawa lang namin, no, para pakita ko lang sa inyo, no, yung bypass na ginawa namin, no. So guys, ito yung bypass na ginawa namin guys, no? Ito. Ito pala. Yan. So guys, i-disable ko yung bypass. I-disable ko lang, no? Para makita nyo. Kung mamamatay ba yung motor o hindi. I-disable ko lang guys. Namatay guys, no? Namatay. Tinanggal ko kasi yung bypass namin galing sa ECU. So guys, di porket may problema na ayaw na umandar, sinisisi nyo kagad yung ECU. Napakamahal ng ECU guys. Sobrang mahal. Aabot yata ng 10,000 to, mga ganun. Hindi ko lang sure, pero siguro nasa ganun yung price range nun guys. So guys, susubukan ko ulit yung panel. Nakabukas. Papatayin ko. Nakabukas pa rin. I-on ko, nakabukas kahit nakapatay, sa susian. Ganun pa rin. I-push start ko guys. Tignan nyo guys ha, naka-disable to sa guys ha. Sa bypass namin ha. Yan. Tignan mo, paki-videohan yung switch. Yan, gumagana guys oh. I-push start ko. Gumagana yung brake switch ha. So, kakabit ko ulit guys. Kakabit ko ulit guys. Bypass. Bypass. Tignan nyo yung panel guys. So, okay. Ilapit mo dito sa panel. Kinabit ko guys ha. Kinabit ko yung bypass. So, yung panel, papatayin ko. Namatay siya guys. I-on ko guys ha. Isa pa. Yun. Bukas guys. Pipindutin ko, start. Nice one. So, guys. So, guys, sana like and support kayo sa aming YouTube account. Please like and subscribe sa mga susunod pang videos namin na gagawin. Ituturo namin ito sa inyo guys. PM nyo lang kami, comment down sa YouTube page namin guys kung paano namin ginawa yung mga bypass na to guys. Ituturo namin sa inyo. Yung bypass na yun, medyo mahirap ituro kasi pag nagkamali kayo guys, possible na sisirain itong ECU. So,
Gagawan ko ng pangalawang video to guys, kung paano namin ginawa. Kasi kailangan na nung may-ari yung mismong motor.